Mahuhuli mo ba ang buwaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kaniyang dila ng isang panali? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kaniyang ilong? O makabubutas sa kaniyang panga ng isang taga ng bingwit? Mamamanhik ba siya ng marami sa iyo? O magsasalita ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo? Makikipagtipan ba siya sa iyo upang ariin mo siyang alipin magpakailanman? Makikipaglaro ka ba sa kanya na gaya sa isang ibon? O iyong tatalian ba siya para sa iyong mga dalaga? Makakalakal ba siya ng mga pulutong ng mangingisda? Mababahagi ba siya nila sa mga mangangalakal? Mahihiwa mo ba ang kaniyang balat ng sundang na bakal? O ang kaniyang ulo ng panaksak ng isda? Ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Alalahanin mo ang pagbabaka at huwag mo nang gawin. Narito, ang pag-asa riyan ay walang kabuluhan. Hindi ba malulugmok ang sinoman makita lamang yaon? Walang malakas na makapangahas kumilos niyaon. Sino ngang makatatayo sa harap ko? Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit ay akin. Hindi ako tatahimik tungkol sa kaniyang mga sangkap ng katawan, ni sa kanya mang dakilang kapangyarihan, ni sa kanya mang mainam na hugis. Sinong makapaglilitaw na karayagan ng kaniyang mga damit? Sinong makalalapit sa kaniyang magkasaping pangil? Sinong makapagbubukas ng mga pinto ng kaniyang mukha? Sa palibot ng kaniyang ngipin ay kakilabutan. Ang kaniyang mga matibay na palikpik ay kaniyang kapalaluan, nangagkakadikit na maigi, na gaya sa isang tatak na mahigpit. Nagkakadikit sa isa't isa, na ang hangin ay hindi makaraan sa pagitan sa mga yaon. Sila'y nagkakasugpungan sa isa't isa, nagkakalakip na magkasama, na hindi maihihiwalay. Ang kanilang mga bahin ay kumikislap ng apoy, at ang kanilang mga mata ay gaya ng mga bukang liwayway kung umaga. Mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang nagliliyab na sulo, at mga alipatong apoy ay nagsisilabas. Mula sa kaniyang mga butas ng ilong ay lumalabas ang usok, na gaya ng isang kumukulong talyasi at nagniningas ng mga talahib. Ang kaniyang hinga ay nagpapaningas ng mga baga, at isang alab ay lumalabas sa kaniyang bibig. Sa kaniyang leeg ay tumitira ang kalakasan, at ang kakilabutan ay sumasayaw sa harap niya. Ang mga kaliskis ng kaniyang laman ay nangagkakadikitan, nangagtutumibay sa kanya, hindi magagalaw. Ang kaniyang puso ay matatag na gaya ng isang bato. O, matatag na gaya ng batong pangibaba ng gilingan. Pagka siya'y tumitindig, ay natatakot ang makapangyarihan. Dahil sa pagkagulat ay nangalilito sila. Kung siya'y taga-inino man ng tabak ay hindi tumatalab. Ni ng sibat man, ng pana, ni ng matalas na tulisman. Kanyang ipinalalagay ang bakal na parang dayami, at ang tanso na parang lapok na kahoy. Hindi niya mapatakas ng palaso. Ang mga batong panghilagpos ay nagiging sa kanya'y parang pinagputulan ng trigo. Ang mga panakbat ay nangapapalagay na parang pinagputulan ng trigo. Kanyang tinatawanan ang galaw ng sibat, ang kanyang mga sangkap sa ibaba ay gaya ng mga matulis na bibinga, lumalaganap na tila saksak sa banlik. Kanyang pinagpapakuluan ang kalaliman na parang palyok. Kanyang ginagawa ang dagat na parang pamahid. Kanyang pinasisilang ang landas sa likuran niya. Aakalain ng sinuman na mauban ang kalaliman. Sa ibabaw ng lupa ay walang gaya niya, nalikhang walang takot. Kaniyang minamasdan ang bawat mataas na bagay. Siya'y hari sa lahat ng mga anak na palalo. Job 41, idinagdag ang diin. Gumagamit ang Diyos ng makasagisag na wika sa kabanatang ito upang ilarawan ang isang kaaway na napakamakapangyarihan at walang pakikiramay na wala tayong lakas na labanan ang kalaban na ito sa ating mga sarili lamang. Ang Diyos ay sangkot sa isang matinding salungatan sa pinakakakilakilabot na kaaway na mailalarawan sa isip. Ngunit ang Diyos ay ganap na nakatuon na labanan ang laban na ito para sa atin nang hindi gumagamit ng puwersa sa anumang oras o sa anumang mga pangyayari. Ginawa ni Satanas na ang Diyos ay lilitaw
bilang siya mismo. Galit, mapaghiganti, hindi mapagpatawad, namumwersa, legalista, mapanghusga, at mapaghanap habang kasabay nito. Nagpapanggap siya sa atin bilang isang anghel ng ilaw. Quran 11:14. Ngunit malinaw na nakikita ng Diyos ang hindi natin nakikita. Kung gaano kahusay ang manlilinlang sa kanyang pandaraya. Sa simbolikong paglalarawan na ito ng kalaban ng Diyos, makakakuha tayo ng ilang pangunawa sa pang-araw-araw na labanan na binabayaran ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Namamagitan ng Diyos upang alisin ang kanyang mga anak sa paraan ng pinsala kapag nalalampasan ni Satanas ang kanyang mga hangganan sa kanyang desperasyong hadlangan o sirain ang mga tumutugon sa banal na espiritu. Ang ilan sa mga paghadlang na ito ay maliwanag sa atin, habang ang karamihan ay hindi. Dahil dito, ang Diyos ay patuloy na tatambakan ng paninisi araw-araw dahil sa paghihirap na nakikita natin sa ating mundo. Naway ang karanasan ni Job ay makatulong sa atin upang ating mapagtanto na hindi mahahadlangan ng Diyos ang bawat aksidente, bawat kalamidad, bawat mga karamdaman, o bawat kamatayan kasabay ng kanyang paggalang sa mga malayang kalooban ng kanyang mga intelihenteng nilalang. May iba pa na malinaw na nakikita ng Diyos. Siya lamang ang umiiral sa sarili, hindi nilikha. Si Satanas ay hindi. Si Satanas ay isang nilalang na pumili ng kasamaan, at ang kasamaan ay ganap na nakasalalay sa mabuti para sa pagkakaroon nito. Kapag naintindihan ng lahat ng matalinong nilalang sa sansinukob ang katotohanan ito, sa konteksto ng paghahayag tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos, papayagan niya si Satanas, ang pinagmulan ng kasamaan, na sirain ang sarili. Ano pa bang maaaring maging patas kaysa iyan? Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 41:10. Our Daily Devotional, January 15, 2025. Pangalawang bahagi galing sa Aklat ng Mga Gawa. Ng ating banayad na Diyos, pahina 33, chapter 35. Pagpalain kami na mahal na kapatid sa araw na ito ng ating banayad na Diyos. Maranatha.